ko. Pero hindi ang kalooban ko. Hindi ang kalooban mo pa rin ang susundin ko. Juan, Pedro, Santiago, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko? Kahit isang oras lamang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Mukhang may paparating! Ano yun? May liwanag na papalapit! Ano yun? Parang mga senturyon! Dumating na ang oras na ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga makasalanan. Narito na ang magkakanulo sa akin. Si Judas! Si Judas! Bakit? Bakit nila kasama si Judas? Siya ang nagkanulo! Bakit? Sino ang hinahanap ninyo? Sino sa iyo si Jesus? Si Jesus na taga Nazaret. Ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan niyo umalis sa mga tao ito. Sino nga ba ang hinahanap ninyo? Si Jesus! Si Jesus na taga Nazaret. Kaibigan, sino ba sa kanila ang ating pakay? Ang hagdan ko ang siya nating pakay. Sino agad? Magandang gabi po, Guro! Kaibigan, gawin mo na ang sadyang. Bitawan niyo ang aming Panginoon! Ang tenga ko! Ang tenga ko! Natapis ang tenga ko! Pedro, salong mong yung tabak. Kung nabubuhay sa patalim ay sa patalim din mamamatay. Sige! Hulihin niya yan! Ako magtatali! Marco, nahuli na ang ating pakay. Tayo na! Tumayo ka na dyan! Tayo na, Marco! Tayo na! Maglaan po tayo ng ilang minutong katahimikan. Panginoong Jesus, sa halamanan ng Getsemani ay nakita namin ang pagtatalo ng iyong loob. Ang takot at bigat na iyong iniharap sa Ama. Ngunit sa kabila noon ay pinili mong manatiling tapat sa kanyang kalooban. Turuan mo kaming huwag matakot sa aming pag-aalinlangan at pagod, kundi daliin ang mga ito sa panalangin. Sa tuwing nagtatagisan ng aming damdamin at tungkulin, bigyan mo kami ng lakas sa paglilingkod at manatiling tapat sa misyon na iyong ipinagkakatiwala. Amen. Tayo po ngayon ay tutungo sa ikalawang tagpo.
ang ikalawang tagpo, si Jesus at ang mga saserdote. Isama po natin sa ating kahilingan ang mga sumusunod. Para po sa buong angkan nila kapatid Rolando at Doktora Florinda Bautista Santos at pamilya na tinatapatan ng ikalawang tagpo na nakikibahagi ngayon sa ating panalangin. At para sa lahat ng bumubuo ng PPC Execom, mga SPPC at organisasyong pangsimbahan ng Pangdiocesis na Dambana at Parokya ng Nuestra Señora de la Asunción na lalong higit na maging matatag sa pananampalataya at maglingkod ng buong puso sa lahat ng nasasakupan ng parokya. Marami sa tulad ng mga saserdote ay maghusga at mapagtimbabaw. Kay dali nating maniwala sa mga bagay kahit hindi naman napapatunayan at laging ang nasa isip ay tayo lamang ang tama at matuwid. Kung minsan tayo pa ang nagsasadlak sa ating kapwa at nagiging dahilan upang hindi maging maganda ang tingin sa kanila ng lipunan. Panoorin po natin ang ikalawang tagpo. Mga kasama, ang taong nasa harapan natin ngayon ay isang napastangan, mapaglinlang, bulan. Matagal ko nang nababalitaan ang iyong hindi kapani-paniwalang gawain. Tulad ng ang bulan ay nagawa mong makakita. Ang hindi makakalakad ay iyong nakalakad. Ang tubig ay nagawang alak. At totoo bang pati ang patay ay iyong nabuhay? At ang mapangas mo pagkilala sa iyong sarili na ikaw ay anak ng Diyos. Ano ang aming narinig? Nawawasakin mo ang templo at bubuuin mo sa loob ng 3 araw. Baliw! 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 Wala ka sa iyong tamang kaisipan. Paano gagawin ang mga bagay na yun? At pangarang matalim na yun. Nasaan? Nasaan? Sabihin mo! Sabihin mo! Nasaan ang iyong mga alagad? Bakit? Bakit ayaw mo magsalita? Ayaw mo bang sila'y makasama sa parusang iaatang sa'yo? At anong aral ng mga mali mong ginawa? Upang huwag sila sumunod sa amin! Ano? Natin sinasabing palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Itanong naman niyo ang mga nakarinig sa akin. Wala akong ano ang sinabi. Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapulong saserdote? Nagsalita ako ng masama. Kinayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ko sinampal? Maglaan po tayo ng ilang minutong katahimikan. Panginoon, turuan po ninyo kaming magnilay ngayon sa daan ng krus na ito, na talikuran namin ang aming pagkamakasarili at mapanghusga. At
Harapin namin ang pagpapakabuti sa pamamagitan ng aming pag-asang may mas maaabot kami kung kami ay marunong magpakumbaba, magparaya at mag-alay ng aming buhay para sa iba. Hinihiling namin ito sa iyong pangalan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay tutungo sa ikatlong estasyon. Para po mas maayos, paunahin po natin ang mga tao. Para po hindi kayo nagkakagulo, yung mga tao po papaunahin natin. Pumuesto na po kayo agad sa pangsunod na estasyon. Tatlong estasyon, si Jesus ay hinatulan ng kamatayan. Isama po natin sa ating kahilingan ang mga sumusunod. Kapatid Loida, Artus at pamilya na tinatapatan ng ikatlong estasyon na nakikibahagi ngayon sa ating panalangin. At para sa pamahalaan, simbahan at mga samahang sibiko upang maging tagapangalaga sila ng karapatang pantao at sa lahat ng mambabatas upang kanilang laging isulong. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa iyong banal na krus, tinubos mo ang sanlibutan. Sa puntong ito,
si Jesus ay nakatayo sa harap ng Sanhedrin, ang mga pinuno ng relihiyon at batas. Siya ay inuusig at hinatulan nila, hindi dahil siya ay may sala, kundi dahil siya ay tapat sa katotohanan at kalooban ng Diyos. Tahimik lang si Jesus. Ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi mukha ng kahinaan, kundi ito ay katapatan sa kalooban ng Ama. Hindi siya nagsisinungaling o tumatakas upang mailigtas ang sarili. Mga Pilipino, pamilyar sa atin ang ganitong sitwasyon. Marami sa ating mga kababayan ang tahimik na nagdurusa, mga kabataang pinipiling maging tapat kahit tinutokso ng pandaraya, mga taong nagsasabi ng totoo kahit sila ang napapahamak. Sa ating kultura, madalas ang makisama kaysa maging totoo. Ngunit ipinapakita ni Jesus na ang katapatan ay hindi laging nagdadala ng palakpakan o kasiyahan. Bagkus, madalas ito ay nagdadala ng krus. Sa harap ng Sanhedrin, nananatiling tapat si Jesus, tapat sa Diyos, tapat sa kanyang misyon, tapat sa pag-ibig. Ang tanong para sa atin, handa ba tayong manatiling tapat kahit tayo ay hindi maunawaan o mapag-iwanan? Saksihan po natin ang ikatlong estasyon. Ngayong ka maghari, Jesus! Totoo ba ang balita? Nadakip ang tao. Nagngangalang Jesus? Masdan ninyo! Mukhang bulaan ang taong nadakip. Pwede daw ang tao na yan. Anong kaguluhan ito? Bakit niyo siya dinala dito? Hindi namin siya dadalhin sa iyo kung wala siyang kasalanan. Yun naman pala eh. Eh di kayo ang umatol sa kanya. Wala kami kapangyarihan gawin ang maghatol. Kundi ikaw lang. Ano ba ang problema sa taong ito? Taong Diyos! Ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo? Taga saan ka? Anong pangalan mo? Totoo ba ang pinararatang nila sa'yo? Sumagot ka! Hindi mo ba alam na may kapangyarihan akong palayain ka? O ikaw ang sala? Bakit ayaw mong magsalita? Ikaw na ang nagsabi. Wala akong makita ang kasalanan ng taong ito. Ngunit, ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo kung araw ng Pasko. Ibig ba ninyo ang palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Hagupitin ang pasakitan ng taong ito. Tulad ng Pilato, kamataan ang naisabi sa taong ito. Ngayon ang ilang minutong katahimikan.